Hallelujah. Wala ang Panginoon ay hindi natin magagawa yan dahil sabi nga, ako ang puno, sabi ng Panginoon, Oo kayo nga. sanga. Oo. Kung wala ako, wala kayong magagawa. Yun nga. At salamat sa mabiyayang pagkakataon, Pastor Dong, Pastora May, na ika nga makasalo, makasahog sa programang ito na ginagamit ng Panginoong malawakan. Amen. Praise the Lord. At mga kaabangers, napaka gandang isipin no, 'di ba? Sabi nga ng Bible, kay gandang tingnan ang mga yapak ng lingkod ni Lord. Amen. Oh, 'di ba? Anong gaganda. Oo, 'di ba? Kaya makikita mo sabi ng 2 Chronicles 20:20. Believe in the Lord God and you shall be established. Yun. Amen. Amen. Believe His prophets and you will prosper. Wow. Amen. Oo, di ba, no? Oh, believe, di ba? Believe. Ang susi doon, believe in the Lord God. Parang Pastor, ang Panginoon nagbigay, ang ating gagawin, tanggapin natin. Yes. O yun. Oo. And you shall be established. Hindi you will You shall be. Ibig sabihin ng you shall be, tiyak na ikaw ay magiging matatag. O yun. Oo, kasi lahat naman ng ginawa ng Panginoong Diyos ay intentional. Oo, talaga. Grabe, no? Amen. O, kaya hindi siya nagbibigay ng suggestion. Hindi. Yan ay command. Oo, hindi suggestion. At pangalawa, makikita niya, believe His prophets and you will prosper. Yes, man. So, Amen. ang gagawin lang natin ay mag-believe at libre niyang binigay, libre mong tanggapin. Oo, amen. Di ba? So, tingnan natin. Ito ang ating pag-uusapan ay season of supernatural release. Season of supernatural release. Pag sinabing season, ito ay isang designated time. Appointed time. Window of opportunity. Yan. Window of opportunity na nilagay ni Lord that required our action. Amen. Window of opportunity. Andiyan nasa harap mo. Yan na. Nasa harap mo ng season yan. Amen. Nasa harap mo ang season. Kailangan lang marunong kang bumasa ng season. Yun, ay. Oo, di ba? Yun yung season. Yan yung appointed time. Yan yung period na which condition for certain action. Period. Na ang condition ay tahakbangan mo yan. Yes. Oo, hahakbangan mo, di ba? When you have faith, when you believe, siyempre kasunod niyan, i-accept mo. Kasunod niyan, hahakbangan mo na. Yun. Hindi pwedeng hindi ka hakbang mga kaabangers. Otherwise, yung season, pag lumipas talaga. Yes. Pag lampas talaga yan. Kailangan i-grab mo yung opportunity, yung season na yun. Huwag kang mabypass. Huwag. Do not pass me by. Yan. Huwag mo akong lalampasan. Huwag mo akong lalampasan kasi... Pag blessing, huwag. Huwag sana, no? Di ba? Kasi sabi nga ng Hagay, di ba? Siya ang nag-uutos ng ulan na babagsak sa tamang lugar. Tama. Oo. Tama. Kapag hindi ka nagpatama, sabi niya, hihipan ko ang ulan. Amen. Na huwag malaglag sa iyong harapan. Tama yan, Pastor Dong, kasi minsan, may mga, isang area, isang barangay, doon, basang-basa yung kalsada doon. Dito, tuyong-tuyo. Kaya may binabagsakan talaga. Mayroon. Huwag na sa Hagay. Kasi dahil sinabi niyo pang hindi pa panahon. Sinabi niyo pa, dahil sinabi niyo hindi panahon, pero sa Kanya, sa Lord, panahon na. Pero sa tao, hindi pa Lord panahon. Nakikipagtalo ang tao sa gustong panahon ni Lord. Amen. Sino ngayong mananalo? Ikaw ba? O si Lord? Ang scripture ay nagsasalita Oo. Kaya kung di tayo nagbabasa ng scriptures, ay maiwanan tayo. Oo, kasi pag hindi ka talaga, alam mo, Pastor Mike, pag hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, ay dali ka sa 5 magkakapatid na yon. Alam mo sino? Si Haka-Haka. Si Kuro-Kuro.
Si Sabi-Sabi. Kuro-kuro. Oo, si Sabi-Sabi. Sabi-sabi. Si Daw-Daw. Si Daw-Daw. At si Palapalagay. Palapalagay. May pang-anim pa. Parang pangalan ng mga ano yun Sorry po parang pangalan ng mga inchik yun Hindi lang po yun Oo, pangalan ng hapon. Kuro-kuro, tama. Kuro-kuro, di ba? Akaka, di ba? At meron pang isa. Oo nga. Si Oo nga. Oo nga. Sa baka yun. Si baka sakali yun. Kapag wala po tayong pinagbabatayan na salita ng Diyos. Kasi ang Diyos at ang salita ay di pwedeng magkahiwalay. Amen. Ang Diyos at ang salita ay hindi pwedeng magkahiwalay. Amen. Kaya sinasabi ng 1 Chronicles chapter 16 verse 15 that the covenant of God is a set of words. Amen. Covenant, ang tipan ni Lord ay nakapaloob ay salita. Amen. Kaya in the beginning God, then sa John 1:1, in the beginning was the word. Amen. Kaya nga sinabi niya ang ating part, believe. Yes, believe and proclaim. Believe, di ba? Believe. Kaya nga sinasabi ng salita ng Diyos, remember His covenant forever, di ba? Kasi yung word na kanyang isinasabi, yan yung sinasabi niya, Pastor. Anong masasabi mo diyan, Pastor? Ang Panginoon ay Diyos din ng transition Amen. Diba? Kung siya ay Diyos ng covenant, siya ay Diyos din ng transition. Kaya lang, meron tayong tinatawag na pakiramdam. At yung pakiramdam na yon, tinatawag ng scriptures na faith. So, doon sa faith na yon, nakikita natin yung covenant, nakikita natin yung transition. Amen. At ready lang po tayo. Amen. Sa bawat covenant, sa bawat transition, ay humanda lang tayo dahil ang Diyos ay hindi siya laging semicolon o hindi lang siya laging colon. May mga question mark siya Yes. Oo, at saka minsan may period siya pero meron siyang ang mga tinatawag na exclamatory. Meron din. Nang sorpresa. Okay. Di ba? Galing, no? Sa transition, mga kaabangers, kung may season, may transition. Yes. Okay. So, ang transition ay interval yan between two season or stages of your existence. Tama. So, walking with God involve transitions. Tama. Ang ating paglalakbay kasama kay Lord, may transition yan. Tama. Di ba? May transition, may mga pagbabago. Ang process, may process, meron ding pagbabago ng oras. Tama. Kagaya halimbawa, Pastor, yung book ng Judges, ang huling judge ay si Samuel. Okay po. So, matapos noon ay mga First Samuel, a Book of Kings, no? So, ang transition from Judges to Kings, amen. Natapos na yung Judges, ang sumunod ay Kings. At ang galaw ng Diyos ay kailangan nating subaybayan kung paano yung mga transition niya. Grabe, no? Sigurado naman ako na hindi ang Diyos aayon sa atin. Na tayo ang aayon sa Kanya. May panahon na talagang ginogovern ng Diyos ang tao sa lumang panahon na pamagitan ng law. Pero dumating yung oras, yung panahon, medyo mahabang panahon, na dumating yung tinatawag na biyaya, hindi na yung law, kundi biyaya. Galing. Yan na yung supernatural release. Kaya kailangan handa lang po tayong tanggapin yan. Kasi doon sa law, kung mapapansin nyo po, yung, di ba, yung makikita nyo po na ang law hindi mali. No? Walang mali po dyan. Sabi ng Romans 10:17, di ba? Rema at saka logo yun It is spiritual Faith from hearing and hearing, no? Hearing in the word of God. So yung first, Roma 10:17, yung first hearing, yun yung tinatawag na logo. Yun yung law. Na ang ibig sabihin ng law is the tutor of the mind. Yes. Yung Rema
is the tutor of your spirit. Yun yung grace. Yes. Yun yung supernatural release ngayon na hindi na natili yung sinasabi mo, Pastor Mike, na hindi lang natili sa natapos sa batas. Yes. Oo, kundi naglaan si Lord ng grasya. Amen. Oo. Sabi nga ng Galatians 4:4, when the fullness of time. O, diba? Yes. Oo. The fullness of time. Fullness of time, Galatians 4:4, Son of God was manifested. Ipinanganak from the law. Tingnan nga na po natin, sabi nga natin, yung sinasabi mo, Pastor, Galatians chapter 4, verse 4, diba? Mapapansin nyo po mga kabangers, ito. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Yes. Born of a woman, born under the law. law. Bakit sinabi itong ganito, Pastor? Ang Panginoong Hesus ay, Jesucristo nung dumating, ay sakop pa rin ng kautusan. Yes, opo. Under the law pa rin siya. Okay po. Alam naman natin, yung dumating naman yung araw ng Pentecost, bumuhos ang Espiritu Santo, ay yun, nag-iba naman ang pihit, transition. Amen. At yun, bumubuhos na ang grasya ng Diyos noon. Oo nga. Sabi ni Brother Juvencio Aguilar ng Melbourne, God's grace counter the law for us Gentiles. Avail salvation. God truly loves us. Praise God. Tama po. Yung salvation naman. Dahil ito po yan, nakita ko itong gusto mong sabihin, Pastor Mike, yung law na hindi kayang ibigay, yung hindi maibigay ng batas, yun yung, kasi kung walang law... gusto namang ibigay ni Lord. Hallelujah. Hindi kayang ibigay ng batas. Kasi dahil sa batas doon nagsimula ang kasalanan Yes. Di ba? Ang unang sinabi, huwag kayong titikim. Yes. Huwag yung titikman. Yun yung batas Pero nung ginawa ng tao, tinikman. Doon yung pagkahiwalay, di ba? Kasi dahil doon sa law, nagsimula ang kasalanan. Yun yung mga pastor, yun yung mga thou shall not. Pero nung dumating ang Panginoon, blessed. Yun! Grabe. Yung supernatural release na yan. Amen. Naging available. Yun yung salvation. Naging available. Bakit? Kasi yung hindi kayang ibigay ng batas, si Jesus ay pumasok sa ilalim ng batas. Amen. Pumasok sa ilalim ng batas na yung pinanggalingan ng kasalanan, nag-anyong kasalanan siya, pero wala siyang kasalanan. Yes. Nag-anyong kasalanan, sinunod yung batas na hindi kaya nating masunod. Yes. Siya ang sumunod at sa kanyang pagsunod at hanggang sa kamatayan, sabi ng Philippians 2, upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa kanyang pagsunod, ay makasusunod na tayo ngayon ng malaya sa Diyos. Siya na walang kasalanan na naging kasalanan, siya ay naging sumpa upang tayo ay mapagpala. Yun! Matindi talaga yan. Wow, grabe to. Yan yung transition, yung dalawang phases, between two season or stages of our existence. Tama. Two stages yan. Yung dati, galing sa makasalanan. Ngayon, inilipat tayo sa kaliwanagan. Yes. Dating nasa kadiliman. Ngayon, nalipat tayo sa kanyang kaliwanagan. Kaya, dahil sa pagsunod ni Jesus, He became our wisdom. Yes. Hallelujah. He became our sanctification. Yes. Dahil sa kanyang ginawa sa krus sa pagsunod niya, He became our redemption. Yes. Absolutely. Wow, di ba? He became our sanctification, our justification. Wow, dahil dyan kay Kristo Jesus. Sabi nga ng isang preacher, si Jesus ang lahat ng lahat-lahat, ng pinakalahat, sa lahat-lahat ng lahat-lahat. Di ba? Kaya dahil kay Kristo Jesus, ay mga kaabangers, sabi ng 1 John 5:3, hindi na mahirap sumunod sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Hindi na mahirap sumunod sa Diyos. Ay mayroon ng Jesus may Jesus na sa loob. At may Holy Spirit pa. Yun ang matindi.
Kaya itong supernatural release ay available sa ating lahat. Amen. Ito yung faith na tinatawag. Faith was Amen. given. Amen. Oo. Dahil sa ito yung aming introduction, no? Faith was given. Nung si Jesus ay namatay at nabuhay na mag-uli, tayo ay binigyan ng regalo ng paniniwala, regalo ng pananampalataya, at nakatanggap tayo sa pananampalataya na yan through the action of faith. Yes. Through the action of believing Him. Yes. Hindi dahil sa gumawa tayo ng mabuti kaya tayo naging mabuti. Kundi kaya tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos dahil tinanggap natin si Kristo Jesus na ating katuwiran. Amen. Oo. At nilikha tayo ng Diyos dahil sa pag-ibig. Amen. At ang Diyos ay nagbigay sa atin ng pananampalataya dahil may plano siya. Amen. Oo. Amen. Amen. Di ba? Kung may plano siya, ano nga ang plano niya, di ba? Bakit binigay ang pananampalataya? Ano nga ang plano niya? Number 1, ang plano niya para maging open ang salitang supernatural kasi tayo yung natural, si Lord ang super. Amen. Pag pinagsama yan, Amen. supernatural. Oo. At kapag nasa atin si Kristo, merong release. Yes. At ang supernatural, heavenly blessing yan eh. Amen. Kasi kung hindi ho supernatural, yung, lalo Pilipino na mula sa mga agimat, mga anting-anting, mga supernatural kung titingnan. Pero lupang-lupa ho yun eh, hindi galing sa langit yan. Makalupa talaga sobra. Totoong supernatural ay galing sa langit. Amen. Di ba supernatural yung sa aklat ng Hagay, di ba? Yung matindi yung yung aani ka. Kapag itinayo mo sa tamang lugar ang iyong paniniwala. Di ba? Amen. Aani ka. Pero pag hindi ka naman aani, ay talagang another way around, ay kabaliktaran naman din. Si Isaac, no? Nung taong yon nagtanim siya, at nung taon din yun, umani siya. Di supernatural yun. Yun nga. Di ba sa Genesis yun 22? Nagtanim ka tong taon na to, tapos taon din to, aani ka? Aani, supernatural yun. That's supernatural. Ang malupit doon kay Isaac, Pastor, yung lugar ay matigang. Yun pa. Mabato. Yun pa. Tapos, kung ikaw kaya ang farmer, magtatanim ka ba kung yan yung nakita mong sirkumstansya? Yes. Di ba? Hindi. Hindi ka magtatanim. Magtatanim ka pa ba? Hindi na. Pero si Isaac, magtatanim, hindi siya hawak ng sirkumstansya. Hindi na siya pinaalis ng Diyos. Diyan ka lang, sabi niya. Diyan ka lang. At nang nagtanim siya, ganong taon din na yon. Yes, umani din siya. Imagine mo yun, no? Di ba supernatural? Supernatural release yun. Ngayon, bakit itong supernatural, isa sa supernatural mga kaabangers, yung hindi kayang gawin ng programa ng tao, ng religion ng tao, ng technology ng tao, ng relihiyon ng tao, ng medical science. Alam nyo kung ano po? Yung iligtas tayo sa kasalanan. Hallelujah. Amen. Yan yung number 1. Yung iligtas tayo sa kasalanan. Pastor, yung tinatag na plumb line, hulog. Hulog o plumb line. Yung ginagamit ng karpentero, no? Upang malaman natin na tayo'y liko at baluktot. Kasi yung plumb line, diretso yun. Diretso yun, So, para malaman natin na tayo baluktot at liko, ang plumb line salita ng Diyos. Yes. Sa dagat din, Pastor, yung mga swimmer, para hindi sila maligaw kung nasaan ang kanilang bangka. Kasi di ba may agos ang ilalim ng tubig. Yes. Para di sila maligaw, sa ilalim ng tubig, mayroong plumb line. Mayroong plumb line po. May ihuhulog silang napakalalim na tali. At yung tali nila, babasihan nila yun kung nadi sila lalayo doon. Para hindi, paglutang nila, hindi sila maliligaw. Tama. May plumb line talaga po. Kaya ang the best talagang supernatural
release na sinasabi ng salita ng Diyos, yung patawarin ka ni Lord, yung nagsisi ka, humingi ka ng tawad, at yung katapatan ni Lord, na linisin ka, yung imposibleng maayos, malinis sa pamamagitan ng iyong kakayanan, ay nilinis ka ng dugo ni Jesus Christ. Amen. And you have to believe, only believe. Only believe. Only believe. Hindi mo kailangan trabahuin yun. Hindi, oo. Oo, kasi, just only believe, hindi mo kailangang trabahuin yun, at kapag yun ay na-settle, naayos, nasinop, naliwanagan, ano pa, Pastor? Marami yun. Nailipat ka sa dilim, tumanggap ka ng Espiritu Santo, nagkakaroon ka ng, na-activate yung iyong patay na kaluluwa, patay sa kalooban ng Diyos, patay sa katuwiran ng Diyos, patay sa kanyang kaligtasan, ay patay sa presensya ng Diyos dahil na-cut off nga eh. Yes. Pero dahil doon sa kahangahangang gawa ni Kristo Jesus, Amen. mga kaabangers sa krus sa Kalbaryo, Amen. yung espiritu ng kaliwanagan at espiritu ng paglilinis ng Diyos ay naayos ang ating buhay at tumanggap tayo ng kapatawaran at kaligtasan. Amen. Sabi nga ni Pablo diyan, "O wretched man that I am." Akong napakabaluktot na tao, sabi niya. Sino makapagliligtas sa akin? Oo. Sabi ng Jeremiah, di ba, 17 verse 19, di ba? Sabi ng Jeremiah yan na kung sino ang makapagliligtas ng tao, di ba? Yan ang isa. Kaya nga sabi nga dito, Pastor, sa Ephesians 2:1-3, 1-3. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Hindi nito, Pastor. Ayan noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Ito yung ating kalagayan noon. Yan yon. At verse 3, sabi ng Ephesians 2 verse 3, dati, namuhay din kayong katulad nila. Yes. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman. Ito nga di ba? Tangan-tangan tayo ng ating damdaming mali. Mayroon ding mabuting damdamin, pero mabuti lang sa ating context. Yes. Pero sa context ni Lord, yung kabutihan, sabi ng Isaiah, yung kabutihan natin ay basahan sa paningin ng Diyos. Amen. Kasi isa lang ang katanggap-tanggap sa Diyos, si Kristo Jesus yung kanyang ginawa sa krus. Kaya dito, sabi niya, namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman at sinunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sabi nga ng John chapter 3, Pastor, flesh is flesh and spirit is spirit. So ang laman ay laman, period. Hindi, kaya nga Romans 3:23, ang lahat na nagkasala, hindi tayo makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi tayo nakaabot. Hindi, baga sa bola, pag sinyut mo sa ring at hindi tumama, kapos. Lahat tayo mga kaabangers kinapos. At sabi sa verse 3 sa last area, sa kalagayan nating iyon. Yan, kalagayan nating iyon. Yan, yung binasa mo, Pastor. Yan tayo. Ito, di ba? Kasama rin sana nila tayo. Yeah. Na nararapat parusahan ng Diyos. Kasama sana rin nila tayo. Na nararapat na parusahan. Ibig sabihin talaga meron ng mga naparusahan. Meron na. Meron na. Kaya nga mga kaabangers, kaya ang matinding season of supernatural release, Pastor, nang dumating si Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Saan ka pa niyan? Hallelujah.
Kaya sabi niya, ako ang pintuan. Yun! Pag pumasok kayo sa akin. Talaga naman, Hallelujah. Ay, hallelujah, walang kato. Hallelujah. Oo, Sabi di ba niya, yung I am the way. the truth I and am the the life. truth. And I the am life. the life. Sabi niya, Oo. I am the beginning. Oo. I am the end. Amen. Yes. Nako. Alam nyo, hindi naman talaga ang religion ang nagbigay ng exclusivity. Ang nagbigay talaga ng exclusivity ay si Jesus na ako Jesus. lamang ang daan. Yes. Hindi nasabi yun ng kahit sino. Hindi. Oo. Ako lamang ang daan. Si Sinto, si Buddha, si Muhammad. Oh. Sino-sino hindi nasabi yun. Kasi lahat sila namatay eh. Maskin si Kibulo, hindi niya nasasabi yun. Wala pa ako narinig na sinabi niya ako ang daan. Ako, ano? Sinabi niya lang ako appointed. Oo. Pero hindi niya, wala pa siya sinasabi ako ang daan. Oo. O, di ba? Pero sinabi ni Jesus, ako ang daan. Yes. Ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama na hindi ako ang kapiling. Wow! At hindi talaga yun. Alam mo, kaya tinawag ng Bible, Christ in me, the hope of glory. Amen. Colossians 1:27. Yes. Christ in me, hindi sinabing crisis in me. Hindi, Oo. Kundi Christ is the answer. Christ is the answer in every crisis. Yes. Siya talaga ang season, yung season, the reason of the season of my supernatural release. Yes. Siya talaga yun, mga kabangers. Saan ka pa niyan? Ano man ang iyong kalagayan, ano man yung sitwasyon, ano man ang iyong dinadaanan, ano man ang iyong problema, ano man, lahat talaga sabihin mo. Pero may bagay bang mahirap sa Diyos? Sabi ng John ay Mark chapter 9:23. Is there anything too hard? Oo, may mahirap ba sa Diyos sa Mark 9:23? Sabi ng Mark 9:23, if you can believe. Yes. I believe. Oh, I believe. If you can believe, I believe. all things are possible. Hallelujah. I Woohoo! believe. Hallelujah. Saan ka pa niyan, Pastor? Diyos Kung baga sa negosyante, sa capital zero tayo. Oo. Ang Diyos ang may kapital. Yun ang nagsimula. Oo. Oo. Kaya maging balik ka lang sa timbangan pa, Oo. i-calibrate mo sa zero. Maniwala na lang tayo. Dahil pag nagpatimbang ka na hindi mo nilagay sa zero, maling timbang yun. Yes. Oo. Maling timbangan yun. Tama. Alam nyo, kung gusto mong matimbang ang iyong buhay, saan ka? Magsimula ka sa zero kasi siya talaga ang simula. Yes. Oo. Siya talaga ang umpisa. In the beginning, God. Yes. Genesis 1:1. In the beginning, God. At John 1:1. In the beginning was The Word. Son. Oh. Wow, talaga naman. And the Word became. Flesh. O yun ang. Hallelujah. And dwell. Among us. O yun, nanananahan sa atin. Oo. Mga kabangers, ang supernatural release, yung season na yan, ay nakapaloob sa buhay ni Kristo Jesus. Oh, glory to God. Amen. Wala nang iba. Amen. Alam nyo, mga kabangers, sa mga ayaw maniniwala, sumpa sa kanila yan. Kaya nga mayroong scriptures in season or not in season. Panahon man o hindi panahon, ang Diyos may pag-asa sa Kanya. Oh. Parang ako, ninterpret ko yung pastor ng ganito eh. Yung in season, mga bata pa. Aha. Pero yung out of season, mga gayot na. pero, youth ka o gayot ka, Ay. si Lord bahala sa'yo. Si Lord ang bahala sa'yo. Oo. Now, ngayon, ito mga kabangers, di ba? Kasi sa Mark chapter 9, may istorya dyan. Kasi kailangan nyo itong makita, di ba? May Amen, istorya amen, dyan. Yung amen. isang ama Amen. na prominente, may posisyon, itong anak niya na bata pa lang ay inaalihan ng demonyo. Yeah, so. Inaalihan ng demonyo ba? At gustong patayin ng demonyo bata pa. Ay talagang yung demonyo na mamatay eh. Oo. Papatayin ka talaga. Ay talaga. Oo. Oo. Bagamat sinabi, gustong patayin pero hindi niya talaga mapatay-patay ng demonyo yun. Amen. Kasi kontrolado ng Diyos pa rin kahit papano. O di ba? Hindi kahit papano, talagang kontrolado ng Diyos. Kasi sabi rin ng Diyos yan kay Job,
'Di ba? Sabi ng Diyos kay Satanas, may deal sila. O sige, pwede mo siyang subukin. Yes. Pero binabalaan kita. Huwag mo siyang papatayin. So si Lord, so kaya niyang pumatay, pero si Lord pa rin ang may desisyon. Amen. Si Lord pa rin ang may hawak. No? Ngayon, so itong bata, itong tatay na ito na ay mayroong may position talaga. Oo. Kaya nga sabi ni Jesus, nagtanong si Jesus sa Mark chapter 9:21, ilang taon ba, kailan pa bang nangyari sa batang ito? Kaya tinatanong sinabi ni Jesus sa Mark chapter 9:19, nasaan ang inyong mga pananampalataya? Wala kayong pananalig. Wala kayong mga pananalig na how long shall I be with you? Diba? Sabi ni Jesus, how long shall I bear with you? Kaya sinabi ni Jesus doon sa bata, kasi hindi mapalayas-layas ng mga alagad yung demonyo na nagpapahirap sa bata, yung spirit of oppression. Yes. Spirit of oppression, yung nag-oppress sa bata. At sabi ni Jesus, dalhin mo sa akin ang batang yan. So tanong ni Jesus doon sa ama, ilang taon na ba siyang nagkakaganito? Ang sagot ng ama, from childhood. Yes. Grabe, From childhood. At ang ginagawa ng demonyo sa bata, kasi wala nang will yung bata Wala na sa sariling bait Sobrang pagpapahirap. Pinahirapan. At dahil nga doon, ang ginagawa daw ng demonyo sa kanya ay itatapon sa apoy, gustong lunurin sa tubig, gusto talaga siyang wasakin yung bata. At sabi ng ama, if you can do anything, sabi ng ama, mahabag po kayo at tulungan niyo po ako. Yes, thank you, Lord. Diba? Alam mo ba, mga kaabangers, sabi ni Jesus sa ama, if you can believe, if you can believe, all things are possible to him who believes. Amen. Alam mo, sabi ng tatay, immediately, daglian ito, immediately the father of the child cried out. The father of the child cried out and said with tears, Diyos ko, pastor, ilang taon na siguro hindi pa ito umiiyak. Uubos na siguro ang luha sa kakaiyak sa awa ng anak. Alin sa dalawa? Hindi umiiyak, uubos na. Ang luha. Diba? Sa awa ng ama sa kanyang anak. But at that time, he cried out. Diba? That time he cried out and tears, diba? At sabi niya sa ibang version nito, increase my faith. Yes. I believe, help my unbelief. I believe, increase my faith. Amen. Amen. Minsan yun ang kailangan natin mapagtanto, ma-realize na may Diyos na ibig niyang tanggapin natin ang plano niyang maganda sa atin. For I know my plans for you, sabi ni Lord, di ba? So, ang atin lang gawin, kagaya ng ama, tulungan mo ako, medyo umuuga ako Uga ako Tulungan mo ako. Nananampalataya ako, pero tulungan mo ako. Help me. At sabi naman ng scriptures, siya ay nagkatawang tao upang maramdaman niya ang lahat ng ating pinagdadaanan. Yes, sa Hebrew, di ba? Ano man ang ating nararamdaman din niya. Kung kaya makatutulong siya sa mga sa mga may pinagdadaanan. Hallelujah. Mga kapatid, ikaw ba may pinagdadaanan? Amen. Kayong mga nanonood ngayon, huwag mo lang tambayan. Huwag mo lang tambayan. Yan, may pinagdadaanan tayo lahat. Huwag mo lang tambayan. Yes. Huwag kang mananatili dyan. Umalis ka. Ang tawag niyan ay, minsan, kapag sanay ka na rin sa pagtitiis, komportable na rin ang tao no? Sanay naman ako niyan. Nakukondisyon. Nakukondisyon na rin may mga tao, naniniwala ka ba, Pastor Mike, may mga taong sanay sa pagtitiis? Ay, meron yan. Kasi tanggap na nila na yun sila Diyos ko. Pero, ayun nga, ang salita ng Panginoon, dumadating, mabuting balita, Napagkat mayroong Diyos na gusto kang bigyan ng release dyan. Wow! Oo. Praise God.
na tinanggap mo na, bound ka na sa hirap, bound ka na, tanggap mo na kahit na maimpyerno ka, mahal ka ng Diyos. Amen. Amen. Oh. At gusto niyang manampalataya ka. Yes. Oh. Hallelujah. So, ang amang ito, pinahirapan ng demonyo ang anak niya, pero may pananalig siya. Kaya lang medyo umuuga. Kaya sabi niya, tulungan mo ko. Makatutulong ang Panginoon. Amen. Praise God. Alam mo, sabi ni Jesus, ang challenge, if you can believe. Believe, amen. If you can believe. I believe. I believe. Hallelujah, Amen. I I believe. I believe. I I believe. I believe. I believe in miracle. I believe. Hallelujah. Ito yung And simula. I believe in God. Ito yung simula ng supernatural release ng season na ito eh. Praise God. 2024 eh. Amen. Ano pa bang release ang hinahanap po natin? Tingnan nyo po, halos yung gabi ginagawa mong araw, kumita ka lang. Yeah. Pero hindi pa rin nahilom ang iyong pagkakapirahan. Hindi. Magkakasakit Baon ka pa rin sa utang. Magkakasakit Nagkasakit ka pa. Oo. Ginagawa mong araw ang gabi para pahirapan. Ang dami ng masipag. Bakit mahirap ka pa rin? Yeah. You need to see this. Hindi lang po ito yung batang pinirapan ng demonyo. Pwede ka rin pahirapan ng demonyo sa kahirapan. Yes. Sa kawalan. By all means. By all means. Oo. Yung kahirapan can be anything na pinanggagalingan yan. Tama. Oh. Di ba? At tama ang scriptures eh. The devil has come to rob, to kill, and to destroy. Amen. Talagang pupuksain ka niya. Oo nga. Kung wala ang Panginoong Hesus at kung wala ang cross ni Jesus, wala, panalo na si devil. Oo nga. Pero dumating si Jesus, amen. Amen. Hallelujah, Dumating si amen. Jesus. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Mark chapter 9 verse 25, when Jesus saw, hallelujah. Amen. Si Jesus ang nakakita eh. No? When Jesus saw that the people came running together, na utal at ikaw ang dumb spirit na binging klase ng spirit, I command you, come out of him and enter him no more. Oh. Amen. Huwag mo na siyang pasukin pa kahit kailan. Huwag ka nang babalik. Huwag ka nang babalik. Tapos na. Come out in the Tapos name of na. Jesus. Ikaw ka ngayon na mga nakikinig dyan. Ikaw, kaabangers na nakikinig na di mo maintindihan yung kagaya ng amang ito, hindi na maisip kung saan siya Gano'n naman, Pastor eh. Opo. Yung babaeng inaagasan sa 12 taon, kanya ring nabalitaan si Jesus. Amen. Nabalita niya ang Panginoong Hesus. Na kung mahipo ko lang, mahipo lang ang laylayan ng kanyang damit, ay matindi yan, at Pastor. kanyang mahawakan ito. No? Ay, hallelujah. Hallelujah. Ako'y gagaling. At alam mo ba, naramdaman ni Jesus may dumaloy na kapangyarihan sa kanya. Yes. So, Oo. Mga kaabangers, may nararamdaman si Jesus. Nararamdaman ni Jesus ang nararamdaman. Amen. Ang pinagdadaanan ng bawat isa. Daman-daman Alam ni niya, Jesus amen. yan. Hindi mo maitatago yan sa Kanya. Maitatago mo sa iba, pero hindi mo maitatago sa Panginoon. Amen. Kaya tapat si Lord. Tapat si Lord. At hindi niya ipaparanas siya ng hindi mo kaya. So this is the appointed time. Yes. Amen. Of the release of supernatural. Hallelujah. Amen. Season po Hallelujah, talaga. amen. Season mo po talaga ito, kaabangers. Ikaw ang nakikinig ngayon, season mo po talaga ito. Panahon mo to, panahon mo to, panahon mo to. Panahon mo to. Hallelujah, panahon mo talaga to. This is your time. This is your season. Amen. Yes. This is yours. Amen. Kasi grab it. Amen. Amen. Hallelujah. Kasi mayroong dalawang natural transition, mayroong natural transition at mayroong ding spiritual transition. Yung natural at
spiritual transition. Alam niyo ang natural transition? Yun yung pagbabago ng weather. Tama. Na hindi mo mapipigil, no? Oo, natural yan. Yung sa spiritual naman, yung season of life. Yung edad natin, Pastor, Oh, kahit anong pigil mo. hindi mo talaga pwedeng pigil. Kahit anong pabata mo. Pero believe ako sa'yo, Pastor. Yung sabihin man natin yung katawan mo ay sabihin natin na ganyan, 75. Pero able because God is able. Hallelujah. Our God is able. Amen. To carry us through. Amen. Ephesians 3:20, di ba? Because God is able, di ba? Yes, Able and able. Kaya lagi kong paborito yung salita, God enable the disabled. Yes, amen. Sabi ng Bisaya, gamhanan si Jesus. Oo, gamanan, di ba? Oo, makapangyarihan si Jesus. Mahimo niyang tanan. Oh my, grabe yung Bisaya. Yan, si Buano makapasto. Guti ay. Si Buano bang pugko, Pastor? So, ibig sabihin, mga kabangers, ang isa sa season ng supernatural release nung nagkatawan tao si Kristo Jesus, namatay siya sa krus sa Kalbaryo, inilibing. Pagka-ikatlong araw na muli siyang nabuhay, ang supernatural release na kung saan nung manahan sa buhay mo, ang Panginoong Hesus ay nagsimula ang kalayaan mo laban sa kasalanan. Amen, amen. Amen and amen. Ginawa ni Satan ang lahat ng magagawa niya. Oo, pero... Mailagay si Jesus sa cross. Oo. At mailibing si Jesus. Ginawa niyang lahat. Pero hindi napigil ni Satanas at ng kamatayan. Yun ang Hallelujah. Praise the Lord. Pagka-ikatlong Amen. araw. Ganoon din, hindi rin mapipigil ng demonyo ang release ng supernatural. Yun! Hallelujah. If you believe. Wow! Amen. If you can believe. If you can believe. All things. Oh, help me to my unbelief. Ayan eh. Hallelujah. Tulungan mo kami. All things Are possible. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Grabe na to. Todo na to. Praise God. Todo na to. Sa 2024, todo na natin. Todo na natin ang paniniwala. No? Amen. Oo, kaya 2 Chronicles 20:20, di ba? Believe God, no? And you shall establish. Oo, and believe also in His servant or prophet, and you will prosper. Imagine mo yan. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians 8:5, mga kaabangers, ganito eh. They first give themselves to God. Yes. Ayan. Hallelujah. And then they give themselves to us. Yes. Mayroong foundation doon. By the will of God. By the will of God. Yes. So, ang common denominator noon, Pastor, ng supernatural release ay yung salita ng Diyos. Yes. Yes. Na nakapaloob sa buhay ni Yes. Kristo Jesus. Kasi siya lang ang nabuhay na mag-uli eh. Siya lang kasi. Kaya doon sa 2 Corinthians 8:5, they give first themselves to God. First to God. And then they gave themselves to us. Yes. Si Apostle Paul nagsabi nito. Yes. And then yung common denominator doon, by the will of God. Kaya mayroong salitang, Lord, let your will be done. Romans chapter 15, verse 4. Scriptures has been written for our instruction. Wow, amen. For our learning. But in the moment na yung scriptures ay lumabas po sa ating bibig, mamutawi. Kaya we salute preacher, we salute pastor, we salute those who we honor, we respect. We honor them. Because when they speak it, amen, they declare the will of God. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya the more you speak it, amen, the more you speak it, kahit po kayo,
the more you speak the word, amen, the will of God is revealed or manifest. Hallelujah. What has been written has to be declared. Yun nga yung sinasabi ni 1 John eh. Sabi niya, what was from the beginning, what we heard, what we have seen, what we have touched, is concerning the word of life. And this we proclaim, or this we declare. Sabi niya ni Amen. James. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oo nga, Pastor. Kaya, ang isa sa, di ba, ito, mga kaabangers, gusto ko makita nyo to sa isang napakaganda ring pananaw ng buhay. Perspektibo. Oo, di ba? Perspektibo. Na tayong mga mananampalataya na tumanggap kay Kristo Jesus, na pinatawad ng Panginoon, na nilinis ng dugo ng Panginoon nung tayo ay nagsisi. Hallelujah. Nung tayo ay tumanggap sa Kanya, kaya nilinis tayo. Sabi ng Isaiah, na para bagang hindi nagkasala. Amen. Wow. Wow. As if, no? As if I've never sinned. Oo. Di ba? I've never sinned. As if, yan yung justification. Paano nagawa ng Diyos yun, no? Naburahin sa ating isip? Ay, hindi natin trabaho yun. Kaya siya na yun, no? ipinailalim niya sa salitang believe. Yes, oo. Kaya ang kaligtasan, the only action from our part is the action to believe. Amen. The action to believe. That's the only our part, our action. Kung aksyonan mong magpakatuwid, lagi kang sisimplang dyan. Di natin kaya maging matuwid. Nagiging matuwid tayo dahil si Kristo ang ating katuwiran. Amen. Amen. Si Kristo ang ating katuwiran. Amen. At naging banal kasi dumating yung isang banal. Amen. At hindi natin kayang magpakabanal sa ating sariling paraan. Yes. Kailangan dumating muna sa buhay natin ang salitang banal na si Jesus. Amen. Doon tayo makakalakad sa tamang lakad sa buhay. Tamang pamantayan sa buhay. Kaya they gave themselves first to God. Yes. And then to us. At ano ang common language at denominator natin? By the will of God. And the will of God, Proverbs 19:21, is the purpose of God. And the will of God is the word of God. Yes. And the will of God is the life of God that we carry inside. Amen. Now, so ibig sabihin yan, dahil yung supernatural release ng Panginoon na binigay sa atin, na yung buhay niya, sabi ng Romans 8:11, na kung kayo nananatili sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko. Amen. Amen. Oh. Di ba? Yung bumuhay kay Kristo Jesus. Amen. Kung nananatili sa inyo yan, yung bumuhay kay Kristo Jesus mula sa mga patay, yan din yung espiritong bubuhay sa iyong katawang namamatay. Yes, yan. Anong ibig sabihin nito? Kasi alam mo mga kaabangers, Pastor Mike, kasi kahit born again na tayo, habang may katawan tayo, maraming desire ito. Yes. Maraming hilig ito. Ang tawag po niyan, yung kanyang fallen nature, yung kanyang nature. Kaya yung ating nature at yung nature ni Jesus, yung core nature natin, mapalitan ng nature ni Jesus. Yes. Transfusion. Mapalitan ng nature ni Jesus. Madrain yung atin. Kaya may fasting. Oo. Kaya may fasting, hindi dahil para mapatawad. Kaya may fasting para lumiit ang boses ng hilig ng sarili at aangat ang boses ng hilig ni Lord. Amen. The me is down and Jesus is up. Yon! Ay, grabe yan. Hallelujah. Oo. Kaya kailangan yung ito, ma-harness talaga to. Kasi ang daming gusto ito. Kaya habang nasa lupang katawan ka, kahit sabihin mong matagal ka ng born again, matagal ka ng
Kasi pag hindi po tayo 24 hours ay nakapasok sa kalooban ng Diyos, yung katawang ito kusang nagsasalita anytime. Yes. Nasabi mo yan, 24 hours. Si Abraham sa Romans 4, Okay po. kahit na siya sabi ay tuyot na, pero siya ay nanampalataya Amen. na may magagawa ang Diyos. Amen. At matutupad ng Diyos ang pangako na siya ay magkakaroon ng anak kay Sarah. Yes. Di ba? Oo. At yun ay buhat ng mag-usap sila ng Diyos. 24/7 yun. Amen. Oo. Na naniniwala siya, pinanghawakan niya yung pangako na yun. Grabe Amen. yun. So kasi, may hilig kasi ito eh. Oo. May gusto kasi ito eh. Yes. Yan nga nasasabuhay ang salitang not my will, Oh, but your will be done, Lord. Intentional yun, Pastor. intentional. Oh. At yun ay nagagawa lang because of faith. Yes. Oh. Because of conviction. Ang faith kasi, pinanghahawakan natin yan, mga kaabangers. Ang faith, the essence of faith, yan yung pinanghahawakan natin. Pero yung essence of conviction, ikaw ang hinahawakan yan. Ikaw ang hinahawakan at yung conviction mo na hindi mo matagalan pag hindi mo yan ginawa, conviction nga eh. Pero yung faith, panghahawak ko to, ito yung aking belief, ito yung aking, ito yung aking, ito yung aking, at doon nakasentro. Pero pag conviction, Pastor, ikaw ang hinahawakan yan. Kaya si Jesus, hawak-hawak siya ng conviction, yung seal na yun sa bahay niya, at hindi siya makatatagal kapag siya ay wala doon sa presensya ni Lord. Amen. 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 Grabe yan. Hallelujah. Kaya, yung nature na yun, pinalitan yung nature natin, Pastor, sa 2 Peter. Sabi natin, basahin natin to. Ito, kailangan na itong makita to kasi yung core nature natin. Core nature. Ito yung human nature. Amen. Oh. Okay? Tapos meron pong tinatawag na divine nature. Yes. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Now, 2 Peter 1, verse 2. Grace and peace. Ito, supernatural release to. Are you ready? Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and Jesus. And of, hindi, and Jesus lang and of Jesus our Lord. Bakit sinabing of? Kasi ito yung merong kay Jesus na ito yung para sa atin. Amen. Kaya tinawag, and of Jesus. Of. Hindi OFF, kundi OF. Of Jesus our Lord. As His divine power has given to us all things, given to us all things. Amen. That pertain to life and godliness. Yes, pertain to life and Tungkol godliness. sa buhay at pamumuhayng makadiyos. Amen. Through the knowledge of Him, dahil sa kaalaman na meron siya, Out of darkness. Called us. Who called us by glory? Into His marvelous light Into His marvel and virtue. and virtue. Hallelujah. To us, and by which had been given to us. Yes. Given to us. Thank you, Lord. Ang matindi dito, exceedingly great supernatural release. Exceeding na Great pa. Amen. Bagang siniksik na niliglig pa. Pinag-apaw pa. Yan. And precious promises. Hallelujah. Dakilang pangako. Hallelujah. Precious. Exceeding na great pa ang mga mahalagang pangako ng Panginoon. Precious promises. Patungkol sa buhay. Plural to Oo. That through this, pamamagitan nito,
you may be partakers of the divine. Hallelujah. Grabe, divine nature. Amen. Hallelujah. Hindi lang natural nature, no? Oh, Hindi lang hindi earthly human nature. nature. Hindi. Hindi lang human nature. But God's nature. Meron talagang everlasting life. Yun yung... Hallelujah. Wow, grabe to. Mga Hallelujah. kabangers, ito yung supernatural release na yung kanyang nature. Tayo'y naging kabahagi ng kanyang kalikasan. Glory to God. Wow, ito yung supernatural release. Ang iisipin nyo lagi, Hallelujah. supernatural release sa account ka, account mo, sa pera mo, no? Mga kapatid, pwede tayo maraming pera pero hindi garanti ang buong buhay mo. Amen. Amen. Pwede kang may malaking bahay, di naman garanti ang maganda buhay. Tama. Sabi nga nila, kahit na ang cut-water bed pa ang hinihigaan mo kung hindi ka naman makatulog. O, yun nga. Oh. O, di ba? Kung ikaw naman ay may waterbed, kung ang nakahigay living dead. O, di ba? O, di ba? Dapat mabuhay. Oo. Dapat hindi living dead. Oo. Living alive. Living alive. Oo. Alive in God. Oo. Alive with God. So, we become that through this, you may be partakers of the divine Amen. nature. For what reason? For what purpose? Having escaped the corruption that is in the world through lust. Amen. Amen. Having escaped. Wala nang ibang susi para tumakas, no? Makatakas ka sa mga simbuyo ng sanlibutan. Amen. Dulot ng pagiging makalaman. Praise God. Makaiwas. Having escaped. Ilang beses mong iniiwasan to kaabangers, pero hindi ka makaiwas-iwas. Hindi. Pag iniwasan mo, ay hindi mo maiiwasan ang, Kapos. ang impyerno. Kapos. Oo. Kapos talaga. Oo. Kaya isabi mo kanina, i-shoot mo, kinapos. Oo. Yung basketball, di ba? Oo. Kinapos. Yan po yan. Mga kaabangers, kung gusto nating mag-enjoy ng supernatural release in this end time harvest, alam nyo po, kailangan makabahagi ka sa kalikasan ng ating Panginoong Hesus na hindi po dulot ng ating magaling na ating natapos na achieve, ating mga naayos, ating mga narating, ating titulo, kundi dahil sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus sa Kalbaryo. Amen. Dahil sa kanyang kahangahangang muling pagkabuhay. Oo. Drain the me and let Jesus be in the higher. Wow! Oh. Amen. Oh. Sabi nga ni Paul dyan, I count it all down. Wow. Oo, di ba? Yes. That I may win Jesus. Hallelujah. Hallelujah. No, kabangers, gusto mo ng supernatural release. Ano ba ang release, ang pagkakakilala mo sa release na gustong bitawan ni Lord? Alam mo, yung mga bagay-bagay, side benefits po yan. Pero if you seek first the kingdom of God and His righteousness, ito ang supernatural release. All these things shall be added. Hallelujah. All these things. Amen. Yan ang supernatural release. All these things shall be added. At ito yung pertaining to life. Ito yung meaning ng pertaining to life. Ito yung lalim ng pertaining to life. At ano yon? Life is better than food. Yes. Luke 12:23. Life is Yes. better than food. Yes. Oo. And the body is better than clothing. Yes. Yeah. So, sa palagay mo, Pastor Mike, kung meron ka ng body na mas mahalaga kaysa damit, at meron ka ng buhay na mas mahalaga sa pagkain, ano bang pwede po pang hanapin? Ay sabihin ko, Lord, sama na ako sa iyo. Di ba? Oh, parang si Enoch yan, Pastor. Oo. Nawili na. Oh, Nawili na kay Lord 24/7. he walk with God, di ba? He just simply walk with God. At kaya hindi niya dinanas. Ay, Pastor, mangyayari dyan. Ang iyong paningin dito sa mga lupang bagay
Iba, ano na, ika nga, Yung appetite. wala na yung appetite mo. Ang iyong panlasa ay naka-Jesus na. Hallelujah. Sana mga kabangers, di nyo kami mapagkamalang weird dito. Ha? Alam nyo po, Nagtitrip. hindi po kami weird dito, pero honestly, Amen, amen. yung appetite talaga namin sa kasiyahang makamundo, Amen, amen. inalis talaga ng Diyos dahil pinalitan ng appetite Yeah. ng makalangit. Amen. Pinalitan ng ganang Amen. makalangit. Pero hindi ibig sabihin wala kami na noon. Wala na kaming pakiramdam pa sa mundo. Hindi yun ang ibig sabihin. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, habang nasa lupa pa tayo, hindi naman nawawala ang pakiramdam eh. Hindi rin nawawala ang salitang gusto ko yan. Amen. Hindi rin nawawala ang salitang damdamin. Hindi rin nawawala yung salitang pagkagusto sa natural. Yes, yes. Hindi nawawala. Bakit mawawala? Ako nga namimili ng magagandang sapatos eh. Oo O nga. ako nga namimili ng magagandang damit. Oo. Pagkagusto yan eh. Oo. O yung magsabi kang, ito ang kulay na gusto ko. Pagkagusto din yan eh. At saka pag bago, Pastor, ang sarap pakiramdam, ano? O, di ba? Oo. O, yan yung ibig kong sabihin. May pagkagusto pa rin kami dito sa natural. Pero merong isang appetite na napakataas na appetite. Hallelujah. At yung appetite na yon ay kung matitikman natin, ay hahangarin pa natin. Kasi blessed are they that hunger and thirst after righteousness. Come on, Pastor Mike. Amen. For they shall be filled. Come on! At alam niyo po yung appetite na yon, Yes! na talagang Panginoon ay ka-intimate mo, Yeah. mawawala ng appetite ang demonyo sa'yo. Talaga. Kagaya ng nangyari kay Daniel. Oh. Ba't siya hindi makain-kain Oh. ng leon? Oh. Walang gana kay Daniel eh. Gutom pa yun. Gutom yun. Hindi ba nang ihulog nga din iba dun eh, hindi pa bumabagsak eh, nilaban eh. Kinain eh. Oo, yung naghulog. Pero kay Daniel, wala siyang appetite. Oo, nakatikom lahat. Wala akong gana rito. Ganun din o mararanasan nating release, hindi nagaganahan ng demonyo sa'yo. Sasabihin di mo, hindi ko kaya to. Killjoy ito. Hindi ko kaya to. Ang galing naman ng kapahayagan na yun. Hallelujah. Hallelujah. Ang galing, ano? Hallelujah. Yung appetite, mga kaabangers, hindi naman po kami nakatungtong sa area na po. Tama, oo. Hindi po Nakasayang kami, pa rin. nakatungtong pa rin kami sa lupa. Pero yung mga bagay-bagay po ay side benefits na lang, hindi siya ang primary, secondary na lang po talaga. Amen. May awit dyan eh, Pastor. Oo, sige. When the things of earth is so extremely dim. Kapag ka ang lahat ng bagay sa mundong ito ay madilim lang, turn your eyes upon Jesus. Oh, wow, grabe. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim. Oh, grabe. Grabe. Hallelujah. Oh. Praise the Lord. Mga kaabangers, kaya ito. Kasi mga tao, Pastor, saan natingin eh? Hindi kay Jesus eh. Oo nga. Hebrew 12:2, no? Oo. Tuon natin Oo. ang ating paningin. Kaya nga dito, through this, sa verse 4 ng 2 Peter chapter 1, through this, you may be partakers of the divine nature. At ano ang kanyang benefits? Having escaped the corruption that is in the world through lust. Mahirap kang makurap. Mahirapan ang diablo sa'yo. Nung bata-bata ka, talaga namang natatangay ka. Bata kasi. Oo. Maraming hilig eh. Pero habang ikaw, sa proseso ng season, sa proseso ng transition, nandoon nakapaloob sa transition ang salitang weather at nakapaloob din yung natural transition at saka spiritual transition. Nakapaloob po yan, mga kabangers. Sabi niya, having escaped the corruption that is in the world, an account of lust. Di ba na itong hilig nito laging nakabantay sa'yo, nakaposte sa'yo. Pero dahil doon sa promises ni Lord, dahil doon sa nature ni Lord, divine nature na naging partaker tayo. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah! Sa kapanyan. Heirs and partakers, no? Tagapagmana. Co-heirs. Oo. And partakers of this divine At nature. tagapagmana. Ito yung sinasabi ng Ephesians 3, no? 16 to the following hanggang 19. Na ang sabi doon, yung the fullness of God dwells in you. Alam niyo po, mga kabangers, pag na-practice natin to, kailangan po natin ng growth and maturity dito. Kasi kagaya po yan ng electricity po. Itong wire natin, kapag yan ang electricity, meron po talaga siyang progress. Meron talaga siya pong sukat. Kapag ang wire natin maliit lang, pero yung current sobrang malakas, susunugin niya ang insulator. Susunugin niya ang insulator kasi hindi nag-match yung insulator doon sa current na dumadaloy na kinakandak ng wire ang kuryente. Sa electricity, sa presensya ni Lord, may current. Yung current na yan, yung flow ng power na yan, kapag ang iyong capacity to receive ay maliit, talagang sasabog ka. Yes. Bakit ko alam? May mga tao, mga kaabangers at Pastor Mike, may mga tao sanay na mag-handle ng pagtitiis. May mga taong ganyan. Talagang sila ay summa cum laude sa pagharap ng pagtitiis. Kahit na kamote sa umaga, kamote sanay sa na tanghali, kamote sa gabi. Ito ang problema, mga kabangers. Nabulaga sila dahil hindi nila alam i-handle ang success. Kaya maraming tao din nang biglang nagtagumpay, hindi alam ngayon na bulaga paano hawakan ng tagumpay. Yes. Kasi hindi pinag-uusapan dito kung wala ka o meron ka. Ang pinag-uusapan dito, gaano ba kalaki ang iyong capacity na mag-handle ng success. Yes. Kasi otherwise, success will handle you. Yes. And it will bring you wrong. It will make you wrong. Halimbawa, yung it will make you wrong. Kasi yung error, papasok talaga yan. Now, listen, paano mangyari yon? Ganito yan. Kung wala po tayong kasing taas ng sukat ng Christ-likeness sa ating buhay, yung spirit ni Jesus sa ating buhay, pag maliit po yan, napakaliit na sukat kasi ang pananampalataya, sabi ng Romans 12:3, meron tayong measure of faith allocated to each one. Measure of faith allocated to each one. Kapag yung ating measurement, yung ating sukat ng ating paniniwala ay maliit, ito ang matindi. Kapag ang isang tao ay nagkapera yan. At kapag walang mataas na appetite yan na makalangit, pag nagkapera yan, yung appetite ng lupa ay kikilos yan. Yes. Halimbawa, kapag yung lalaki, nung dati wala pang pera, syempre pa isa-isang beer. O pa isa-isang alak. Kasi walang kapasidad bumili. Pero pag nagkaperang marami yan. Isang case na. At marami ng pulutan. Marami na. Gaya kanina ni Samuel, sabi ni Samuel, nung marami akong pera, napunta sa gamit-gamit kung saan nagagamit ang pera ko. Ngayon, wala akong pera. Ngayon, naglingkod ako ng totoo kay Lord. Parang hindi ko na kayang gawin pa kasi wala akong pera para i-handle, i-cater. Pero nung may pera siya, sabi ni Samuel, si Ruela, nung may pera siya, saan napunta, saan nagamit yun? So, dinala siya ng pera niya kung saan. Saan. Yan po yung spirit na yan, na kung saan mga kaabangers, kung ang espiritu mo ay kaisa ni Jesus, kapag nagkapera yan, maghahanap yan ng maraming kaluluwang ilapit kay Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Maghahanap yan ng mga kaluluwa, paano mapangaralan ng salita ng Diyos. Amen. Bibili ng Bible yan para ipamigay ang Bible. May kilala ko niyan. Sige po.
niyayakan niya, merienda tayo para lang masyaran niya. Kakilala na ako niya sa Hong Kong, Pastor. Dadali Ang niya dami niyang hinahanap na ililibre para lang masyaran niya. Totoo yan. Nung nandun kami sa Hong Kong, dadali nila yung mga kaluluwa nandoon sa Central, dadalhin sa restaurant. Dudukot sila ng pera para pa-meriendahin, para pakainin, habang kumakain, sinisira ng salita ng Diyos. Yung pera nila ginagamit sa pagwagi ng Amen. kaluluwa. You make friends, amen, for the benefits of Jesus. Yan ang appetite. Pag mataas ang appetite mo sa langit, hallelujah. Hallelujah. Yung appetite na yan, magsasalita ang iyong mga gawa. Your monetary will turn into gold. Yeah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Amen. Into everlasting gold. Yan ang supernatural release, Pastor. Yeah. Hallelujah. Kaya ko sinabing supernatural, it is a work beyond you. It's a work of God inside you. Amen. Na dati wala ka naman yan, ha? Amen. Amen. Nang dumating si Jesus, saka nangyari yung mga... Totoo. At hindi na maaawat. Hallelujah. Hallelujah. At hindi mapipigil kahit na anong pigil, no? Totoo. Hallelujah. Walang sibat na makakapigil. Wala. Bakit ang mga alagad kayang mamatay para makaisa si Jesus? Amen. Yung appetite nila. Si Stephen, binabato, hindi niya binabato hanggang mamatay. Binabato siya, i-renounce mo. Tigilan mo kaming ipahayag si Jesus. Pero si Stephen sa Acts 7, hindi po tumitigil mangaral ng mangaral kahit habang binabato. Habang binabato. Amen. Ang kanyang mukha ay nagliwanag, no? Oo. Oh, praise God. Ang kanyang mukha nagliwanag. Ito yung divine nature. Yes. Ito yung partakers of the divine nature. Hindi umaaray sa mga bato. Grabe. Kundi nagpupuri. Hallelujah. Alam mo, Pastor, yan ang meaning ng iskus eh. Ayan ang meaning ng Kratos, invincibility. Amen. Yung Amen. Greek word Amen. ng Kratos. Amen. Invincibility. Invincible ka. Invincible ka. Oo. Kasi yung Kratos na yan, it's a divine nature or Hallelujah. power of Jesus that is working within you. Hallelujah. Amen. Imparted in you. Grabe, Pastor. Praise God. Bago ka babagsak sa hurts, lutas agad mo na yung Amen. hurts. Amen. Amen. Ang tawag sa iyo, Pastor, immune. Amen. Meron ka ng spirit ng Divine immunity. Kaya hindi ka natatalaban ng virus. Hindi. Oo. Yung virus ng kasalanan, virus Hindi ng na, kalikuan, virus ng error, virus ng kapalpakan, virus lahat. Iba't ibang klase ng virus. Virus ng kasakiman. Kasi Amen. hindi ka nagiging sakim. Oo. Naging nature mo na ang maging generous. Glory to God. Glory to God. Kasi yung appetite mo wala na doon sa pagmamahal sa pera. Amen. 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 Ang appetite mo nasa pagmamahal mo sa Diyos at ang pera handa mong gamitin sa ikaabante ng kaharian ng Diyos. Masarap ang tulog mo kahit na wala ka. Hallelujah. Mga kaabangers, I tell you, mga kaabangers, ito ang time na kailangan natin pumasok sa number 2. Ang number 2, mga kaabangers, ay He put the Holy Spirit in our human spirit. Hallelujah. Iba ng usapan nga yan. High grade na yan. Grabe. Oo. Grabe. Ito yung isang klaseng He placed the Holy Spirit in our human spirit. Praise God. Tama, if the same spirit. You carry the same spirit. Oo. Dwells in you. Dwells in you. That spirit who raised Jesus from the dead Dwells in you. is the same spirit. Oh, He will quicken your mortal bodies. Amen. Romans 8:11. Oo. The third, supernatural release. We became partakers of this divine nature. Hallelujah. Praise God.
First And Corinthians, no weapon, amen, Forms against can be formed against him. yes. But, First Corinthians The 6:17. gates of hell cannot prevail Yes. against the church. Amen. 1 Corinthians 6:17, ang sabi doon, at kung nakikipag-isa tayo sa Panginoong Jesucristo, kaisa niya tayo sa Espiritu. Hallelujah. We are one with Him in spirit. We are one spirit with Him. Amen. Biro mo, kapag one spirit, alam mo, we cannot be the same. God did not call us to be the same. Ikaw, Pastor Mike, sabihin natin, halimbawa, nasa ibang pangalan ka ng name tag ng simbahan mo. Si ganito, si brother, nasa ibang name tag ng simbahan mo. Magkaiba-iba man tayo ng kultura, kalakaran. Magkaiba-iba man tayo ng dadaanan. Halimbawa, papunta tayo ng Bulacan. Magkaiba-iba man ang ating dadaanan. Pero, ang ating bagsak ay Bulacan pareho. Yes, yeah. Ito yung sinasabing we can be one spirit. Amen. Iisang tinutumbok into one direction. Amen. And that direction is to advance the kingdom of Amen. God. Because that spirit that is in you have only one place, amen. Amen. Kung saan ang destinasyon, amen. Yes. Amen. To be one direction, to have Yes, to draw us and to drag us Amen, into one amen. direction. And that direction is to become like Him. Yes. Hallelujah. Amen. Yan ang supernatural release. Alam niyo po, mga kabangers, kung release lang ang pag-uusapan, yung mga bagay-bagay, side benefits lang ho yan. All these things shall be added. Tama, Pastor. Kasi mga lango sa alak, may spirit eh. Oo. Nagkakapare-parehas Oh. ang spirit nila. Oh. Ang sabi nila, isa pa, Oh. sige pa. Oh. Yan ang lingwahe. Yung lingwahe nila. Oh. Tayo naman, the same spirit, gusto pa natin si Jesus. Yun, one spirit talaga. Oo. Oh, yung ate pang ginagawa to win soul. Yes. Win one, each one, win one. Ang mind setting, ano? Oo. At ang goal setting. Oh. Kasi ang tibok ng puso ng Diyos, kaluluwa eh. Tama. Nandoon tayo sa kanyang tibok, heartbeat ni Lord. Oh, the Is- rhythm. The Oo. rhythm of the heartbeat. Yes, the rhythm ng heartbeat. Yung Panginoon na ito, yung divine partakers na to, we become partakers of His divine nature. Hallelujah. Hallelujah. If we are one with Him, hallelujah. Hallelujah. Because we eat one bread. Oo. We drink one water. Yan yung communion. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Living water yun, Pastor. Oo. O, saan ka pa niyan? O, tingnan mo, hindi natin namamalayan. Tapos na pala oras natin. Ah? Nagkwentuhan lang tayo. Alam mo, Pastor, pag ito naintindihan ng mga mananampalataya, ay Go ahead, Pastor. Go ahead. Amen. sabihin ko sa inyo, number 3, ito ang supernatural release. Ay number 4, God made you acceptable at the deepest level. Amen. 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 God made you acceptable at the deepest level. Hallelujah. Alam mo yung deepest level dito? We are ears and co-ears with Jesus Christ. Endless make Kasama kang tagapagmana. Hallelujah. At ang minamana mo ay meron tayong tinatawag na legacy of continuation. Hallelujah. Legacy, mga anak mo, salin lahi yan ng mga anak mo, tatanggap ng mga pagpapalang tinanggap mo. Hallelujah! Magmula pa sa ugat ng Aming lahi, Nako. mundo'y magunaw man, maaasahan. kang lagi. Maging, Maging. di ba? Maging hanggang sa wakas Itong nitong buhay. biro mo, yung acceptable endless ka at your deepest level. Alam mo yung deepest level, God will produce, Hallelujah. and that fruit is the fruit that remain. Amen. Fruit that remain. Ano po Praise tong God. fruit that remain? Hindi lang po ito yung kinikita mong balon.
kundi fruit that remain ay bumabalon sa mga anak mo. Hallelujah. Spring of living water, man. Out of your Bumabalon belly. sa mga anak mo dahil sa buhay ni Kristo Jesus na naglalagablab sa pagkatao mo. Hallelujah. Naglalagablab, overflowing. Naglalagablab. Ito yung deepest level na meron ka. Yung mga anak, through you, all the families of the earth will be blessed through you. Hallelujah. I blessed you so that you will be a blessing. Yes, go, Ito go. yung God made you acceptable at your deepest level. Hallelujah. 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 Yung tumanggap ka, privilege yan eh. Amen. Tanggap mo, pag tanggap mo, you will be blessed. Privilege yan eh. Amen. Tinanggap mo yan eh. At yung to be a blessing, responsibility yan eh. Pagtugon mo yan eh. Praise God. Parang sa Tagalog pa, pinagyaman ka upang magpayaman ng iba. Hallelujah. Hallelujah. Kabayan. Hallelujah. Grabe, pinagyaman ka Amen. upang magpayaman ng iba. Amen. Woo! Glory Di to kayo God. maman para tumigil sa apat na corner ng sarili mo yan. Hindi kayo maman sa kalooban ng Diyos, salita ng Diyos na hindi mo yan ibabahagi sa mga anak mo. Amen. Di papayag. Ang Lord ay something that would outlives you. Not only just outlast you. Yes. Something that would outlives you. Habang buhay ka pa, may magpapatuloy sa buhay ni Kristo Jesus na tinanggap mo. Amen. Outlives you. Hallelujah. Continue to May continuity. be rich and faith. Amen. Hallelujah. Mga kaabangers, kaya nga, sabi nga kung meron tayo ng paniniwala, last na ito, na meron tayong deepest level, meron tayong tinatawag na ang matindi. Kaya ka binigyan at the deepest level ay tinanggap mo yan. At the deepest level, tinanggap ka ng Diyos. Kasi, Amen. why faith was given to us? Faith was given to conquer kingdoms. Amen. Hebrew 11:33. They conquer kingdoms, they conquer kingdoms. Yes. They conquer kingdoms. Faith was given not only just to be saved, but faith was given to conquer kingdoms. That is one of the greatest supernatural release. Amen. Sabi ng Bible, Gideon conquers kingdom. They conquers kingdom. By faith, they conquer. By faith, they Yes, conquer. yes. By faith, they conquer. By faith, they are more than conqueror. Conqueror. Hallelujah. Hallelujah. Woo! If that life, if you have that life, you became divine partakers of that life, your life is more than conqueror. Yes. Conqueror ka of all things. Sabi niya, by faith, conquered kingdoms, perform acts of righteousness, obtain promises, shut the mouth of lions. Hallelujah. Grabe to. Hallelujah. Todo na to, Pastor. Oh. Praise God. Mawawala ka pa ba sa biyaya na yan na napakayamang bigay ni Lord sa iyo? Huwag mo itong babaliwalain, mga kabangers. I tell you, dito kami magtatapos. Salamat sa buhay mo, Pastor Mike. Thank you rin sa buhay mo, Pastor Dong. Salamat sa biyaya ni Lord nitong daily life sharing na ang pangitain na ito, na ang salita ng Diyos hindi lang nasulat, nakatitik sa tabletang bato, kundi ito'y nakatitik sa puso ng tao na nakikita ng lahat at nababasa ng lahat. Amen. Amen. Maraming makakabasa sa mga taong di mahilig magbasa ng Bible. Pag nakita ka, para silang nagbabasa ng Bible. Hallelujah. Hallelujah. Dahil binabasa nila ang buhay mo. Binabasa nila ang Kristong buhay na nagligtas sa iyo. Sabi nila, ayan na si Praise the Lord. Ayan na si Hallelujah. Seryoso na ako nagpatawa. Ay, naka. Pastor Mike. Ay, hallelujah. Naririnig natin yun eh, Pastor. Oo nga po. Oo nga. Oh. Pero mga kabangers, ako'y namamanig sa puso niyo. Amen. Namamanig ako sa puso niyo, no? Kung ako'y ikaw, yung Kristong nag-ayos sa buhay namin ni Pastor Mike, yung Kristong tinanggap namin
na yumakap din namin in the deepest level. Ito rin yung handang yumakap sa iyo. Ito rin yung handang magbigay sa iyo ng kayamanang hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Ito rin yung magpapaunlad sa iyo. Ito yung magbibigay sa iyo ng creativity para ikaw ay umunlad, yumaman, makatuklas. Ilalagay niya sa iyo because He said, sa Hebrew 11 verse 33, by faith they conquer. Hallelujah. Hallelujah. Kaya kung ikaw man nakikinig sa oras na ito, handa mong pagsisihan yung mali na ginagawa mo, kasalanang ginagawa mo, inanyayahan kita na lumapit ka sa harapan ng Panginoon ngayon. Amen. Hindi maiksi ang kamay. Ikaw nasa lugar na kinalalagyan mo. Yes. Kung tingin mong hirap na hirap ka, ginawa mo naman lahat. Pero ito, bakit di mo subukan at pagbigyan ang ating may kapal? Hallelujah. Na baguhin ang buhay mo. Na baguhin ang pananaw mo, baguhin ang bukas mo. Baguhin ang ginagawa mo ngayon. Pakita mo ang kanyang napakagandang precious na pangako. Sa oras na ito, ako'y nag-aanyaya sa iyo. Lumapit ka sa Panginoong Hesus. Ako'y namamanik sa iyo kung lalapit ka at mananalig na si Kristo Jesus ay namatay para sa iyo at nabuhay. Bubuhayin kang kasama niya. Ililigtas kang kasama niya. Ikaw ay mabubuhayin kasama niya at makakahati sa karangalang tinanggap niya. Yan ang sabi ng salita niya. At kung nais mo ngayon na makaranas nito, na patawarin ka, sumabay ka sa maiksing panalangin. At sabihin mo, Panginoong Hesus, ako po'y nagpapakumbaba. Na lumalapit sa iyo. Umaamin. Sumabay ka, kapatid. Umaamin na ako'y makasalanan. Minana ko ang kasalanan ng aking mga magulang, ng aking mga ninuno. Kasalanang hindi ko nagawa. Patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin mo rin ako sa kasalanang sinadya kong ginawa. Panginoon, linisin mo ako. Naniniwala ako na namatay ka para sa akin at nabuhay ka para sa akin. Nagbubo ka ng iyong dugo upang ako'y tubusin at linisin. Binuksan ko ang aking puso, Panginoon, at tinatanggap kita. Aking buhay, aking tagapagligtas, aking Panginoon, aking manggagamot, at aking lahat-lahat. Panginoong Hesus, ikaw nang maghari sa buhay ko. Bigyan mo ako ng pusong dalisay, pusong nagmamahal sa iyo, pusong tapat, puso na nakaugnay sa iyong mga salita. Salamat, Panginoong Hesus. At pinapatawad ko na rin ang mga taong nagkasala sa akin. At nananalig ako na ang iyong ginawa sa krus sa Kalbaryo ay sapat upang iligtas ako. Nananalig ako na nabuhay ka na mag-uli at tinatanggap kita, Panginoong Hesus, aking Panginoon at tagapagligtas. Hari ng buhay ko, Diyos ng buhay ko, manggagamot at aking katiyakan. Salamat, Panginoong Hesus, sa kaligtasan. Salamat sa kalayaan na ngayon ako'y tinanggap ng bilang anak ng Diyos Ama na nasa langit at ang Espiritong Banal ay nag-iingat ngayon at nananahan sa akin. Salamat po, Panginoong Hesus. Purihin ka at sambahin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Hallelujah, Pastor Mike. Praise the Lord. Hallelujah. Sa araw ng bukas, meron tayong
tema ulit, daily life sharing, when Jesus step in. Wow. Jesus step Oo, in. when Jesus step in ang tema bukas. Right. Na ang ating guest ay si Pruden J. Rosal. Saan? Taga saan, Pastor? Bulacan. Ayun, taga Bulacan. Kaya, Bulakenyo. Kaya mga kaabangers, salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay, pag-tag, pag-like, pag-share, at talagang huwag tayo pong magsawa na magpahayag at ipahayag sa ibang tao ito. Amen. Sa ngalan ni Jesus, salamat po sa inyong pagsusubaybay. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Dong Campoy. Pastor Mike. At habang si Kristo ang nakaupo sa kanan ng Ama, Yes. hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Amen. Amen. Amen.